Same side itong dalawang kupunan na to pero magkaiba ang nangyaring draft. First pick Louie on Sanji. Grabe yung hero dito ng Falcon Safety Blend, hindi pang Falcon Safety Blend. At hindi ko sinasabing dahil hindi nila kayang i-gamit ito, pero late game scaling. Bavaria kailangan ng item, Moskov kailangan ng item. Even yung Minotaur nag-evolve na siya to the point na hindi siya, mahina siya sa early stages kasi plus lang yung item niya, hindi siya malambot siya eh. Masasabi ba natin dito na reactive type ang Falcons AP Bren? This time sa Liquid Echo kasi parang nakita din natin yun nung game number 1 na syempre Rafaela sila, reaction sila and ngayon na meron kang Minotaur, halos ganun din plus kailangan mo pang maghintay ng late game items. Parang pang-counter kasi siya supposedly pero surprisingly may kita natin dito si Kyle TZ pala. Ang una nag-level 4, nagkakaagawan agad pero nakuha pa rin ni Carla TZ. So dito napaka-importante ng mga resources sa mga pokes actually dahil magkakaroon na tayo ng pagong anytime. Here we go sa X-play ng rotation ng dalawang kupunan na to na poke. Sinakaro rito ni Few. Hello ultimate. Sabi ni Mr. Angelo. Kailangan kunin yung mga creeps, yung minions dito sa may bottom lane. And eventually makakuha na level 4 yung Navaria, pati na rin itong Yuzhong. Tapos yung mga roamers natin, makakuha din ng level 4. Yan yung idea ni Ogwen na pupunta sa may mid. Ganun rin si JP, kukunin yung full EXP ng majority ng minions. Dalawang wave doon sa may gitna. Parehas yung rotation ng dalawang teams natin. Mirror lang talaga. Mirroring technique which is game 1 pa natin nakikita. Very similar playstyle. Nagbubugan sa loob! Ginamit na dito yung Heaven's Flame. Pero Calviso pa ang makakakuha. Calviso makakakuha dito ng turtle. Si Calviso mga ang first blood nila. Flap TZ mo na backup pero parang ibang backup yata ang napuntahan niya. Dahil double kill na yung kalinya niya. Wowza! Naipit na si Carl ni Kyle dun. Siya pa rin ang nakakuha ng retry sa bagong. Grabe yung formation dito ng Liquid Echo talaga. Parang lahat ng mga positioning ng first scene nila kung saan manggagaling. Ang ginawa ng Team Liquid, mas binilisan nila yung pag-clear dun sa may gitna, pati dun sa may gilid. Which meant na naipit doon pa si Flap tsaka etong si Few. At ang naging resulta, mag-isa si Kyle TZ na umiikot dun sa may turtle. Oo, na pigilan nga niya yung si Kyle TZ kasi si Carl, I mean, kasi naipit niya. Pero ang ginawa ng Team Liquid, hindi nila dinamage yung yung turtle. So walang, kahit magandang ipit, hindi pa rin makaretry si Kyle. And with that, pangatlo si Carla TZ na hinahabol, of course, si Few sa total assist. Which is actually last season, gusto niya daw, total damage taken na siya. Okay. And with that, nako, kitang-kita nyo naman. Iba yung tapang dito, Chantel, ng Liquid Echo. Kailangan natin ito pag-usapan. Parang in the zone ang lahat ng kanilang movements. Total, nakapagpahinga din kasi sila kahapon. So yung data ng mga games ng Falcons AP, Bren, kitang-kita at napag-aralan nila. Alam na nila kung paano pupuntahan na yung specifically na talagang iikutan din ng Falcons AP Brand. Tsaka yung, sabihin na natin yung draft din nila, parang hindi din natin in-expect na parang ganito yung magiging sequencing. Kaya totally ay medyo nahihirapan pang sumagot dito ang Falcons AP Brand. Oh, Ayun na. I can feel it. You can feel it na, Mr. Wolf, Miss Chantel. The recalls. Kamunti ka mo pa gawin, Miss. Oh, diba? Miss lang. Nakakagulo talaga sa isip palagi pag nilet ko yung Louie sa draft. Kasi kung papansinin natin, naging reactive na talaga yung heroes ng Falcons AP Brand. Yes, sir. Dalawang heroes yung kinailangan para lang pigilan yung isang Louie. Napilitan silang mag-akay-plus sa Minotaur. Tapos yung naging resulta ng draft nila, sobrang bagal tuloy. Tsaka kahit sa laro, abangan mo yung teleport eh. Ayan na. May teleport tayo na nakita si Sanford palang hatid niya habang natutuloy dito. Ang turtle si Mew pa rin makakasarko. Pero heavy spin doon. Malikaan para kay Owen. Tapos may suntok para kay Sanford. Nagdediretso pa nga. Flap TZ. Wala nang buhay doon. Pero pagbalik ng buhay dito sa Chaetes para kahabuli pa rin ni Benny QT. What a play na magmumula sa team Liquid Echo. Nilikuran ni Sanford, tineleport. Kung imagine mo, parang tineleport si Manny Pacquiao sa likod mo, tapos biglang left jab. Diretso na agad, pagka-announce na siya rin maglalaro, suntok agad. Ayan na naman, gumagawa ng sariling ring dito si Sanford. Sanford with the confidence and this time, transitioning to the top. At si Sanford na nga, Super Marco dito ang makukuha nila. At hindi na makakaabot pa si Owen all over the place ngayon ang Team Liquid Echo. In normies terms, ML na ML. Ang cavalry, in English, play na play. Team Liquid Echo, nung nakuha nila yung Louie, hindi na sila dalawang isip. Kung papansin natin, sobrang bilis sila bilik yung back siya. Ganon din yung Pakito, the answer was there. Mabilis talaga yung tempo na pwede nilang paglaruan. Ang pinakamabagal na dito siguro yung Carmilla, pero hindi nga yun yung parang pampronta nila dito. Parang bonus na lang yung para kay JP. Oo, yung magic flower, yung crimson flower, bonus na lang yung pati yung ulti ni JP.
Matagal natin pinag-uusapan yung macro na meron ang Falcons AP Bren. Maging sa mga interviews, kahit sa mga players na napapanood natin, sinasabi nila, alam ko, napanood ko yun sa podcast ni Ocho Gahaba na kahit yung AP Bren aminado, hindi naman talaga kami malupit pagdating sa micruhan, sa mechanics. Pero yung macro namin, yung mas pinaprioritize namin. Pero this time na out macro sila ng Liquid Echo. Parang nakaharang ay na naman si Sanford. Oo. Biglang may nag-a-appear talaga na taga-suntok anytime, no? Ang para sa akin dito, kaya parang nawiwirdoan ako dun sa lineup ng Falcons AP Bren. Nag-make sense naman kung draft versus draft, pero dun sa playstyle kasi ng Falcons AP Bren, hindi pasok yung ganito ka-scaling. Napakatagal. Pero kung matitiis nila to hanggang dulo, siguro kakayanin. Hindi nga lang, hirap eh. Okay. Kakayanin mo talaga si Unit. Makakakuha niya. Pero heavy spin, pero walang maiipit doon. Flicker out para kay Oakwood na dadating na si Benny Unit, pero pa-conceal. Lap, TC, ang target nila, pero may kalinga doon. Sa ilalim ng Torre, Punagaya, tatapos na ba? Punagaya! Sabi ni Sanford, at pero pagsuntok sa ilalim ng Torre, hindi na yata nila patatakasin pa. Halaka! Sa ilalim na talaga ng Torre, may double kill pa para dito sa side ng Liquid Echo. Ruthless aggression para sa Team Liquid Echo. May kasama pang Purple Pop, si Carorito. Napakaganda na naging TP ng Team Liquid Echo doon. Si Benny Cutie kumakalmot. Kasabay nun, si Sanford na sumusuntok. Sobrang taas ng burst. Ang ganda ng juggle nila. Isa muna, parang tag team eh. Nauna muna doon sa may ring. Doon si Sanford. Tapos bigla tumalon si Benny Cutie with Purify. Tapos may like ang bounce combo. Nakatakbo pa sila to safety. At nakakuha pa ng additional kills. And the purple buff. Ngayon, sobrang in control ng Team Liquid Echo. Napakahirap tiisin nito, men. Nakalmot and suntok combination. Mahirap yun. At saka yung nangyayari kasi dito sa dalawang teams natin, sabi natin kanina sa lineup diba ng Falcons and Bren, more on the reactive side. Pero ang nangyayari kasi, hindi na sila makareact sa sobrang bilis na ikot na ginagawa ng Team Liquid Echo. Masyadong mabilis eh. Kaya nga mayroon silang identity na Echo Express. Ganoon pa din kabilis. 7 minutes. Mas pinabilis pa nila with the teleports na meron si Sanji. Ag-agree ako sa inyong dalawa. Medyo kakaiba to para sa Falcons AP Bren. Reactive ang kanilang galawan. Maghihintay pa sila dito ng ultra late game. Maybe 10 minutes kung matitiis nila to. Tiis pogi technique na naman. Oo, babalik sila dito. Siguro maganda is meron silang mga heroes na pag-defend. Meron silang Novaria, ganyan. Meron silang Moskov, mabilis na mag-clear. Pwede rin mag-split push tapos spill lang to safety. Ang problema, yung speed ng Team Liquid Echo, sobrang bilis. At the same time, meron sila ng teleport. Total kabayo yan eh. Kaya nga may tinatawag na the ultimate horsepower. Team Liquid Echo. Parang yung mga una ng team fight, 2 horsepower, mamaya mas lalakas pa. Mas lalakas pa. Dire-diretso ang baterya. May teleport na naman na. Oh my G. Ayan na naman. Alam ba talaga, or alam ba ng Falcons AP Bren na nandito si Sanford sa may gilid? Makahabol pa nga dito si Mew pa rin naka-ready si Flap TC. So medyo may konting reset doon sa positioning habang pumupugak muna doon sa baba si Super Marco. Pugak gaming lang daw, sabi ni Super Marco. Meron siyang Sphere of Destruction anytime. Naghihintay lang yung Lord. Bad beats lang yung Lord. Patience lang yung Lord dito. Iibahin this time ng Falcons AP Bren ang approach. Inaabangan nila yung teleport ni Sanford. Napanood na nila. Sabi nila 3 beses yun ang ginawa. Hindi na kayo pwede umisa ulit. Sansan delivery, binabato ni Sanji, kanyang tropa. Si Sanford. Oo nga naman. Siyempre sila yung Sansan combo eh. At maganda dito kasi di ba may mga teams na ginagawa nila teleport, marami yung kasama, at least 3 mga miyembro. Sila, alam nila na kayang i-outplay ni Sanford, pero every time na may flicker, it means na makakatakas yung Pakito kasi may combo pa rin. Kung sakaling pabornada yung kanilang plano, pwedeng mag-out ng Pakito. Ito na naman, pwede nilang likuran to, pag lalo na nagpakita ni Moscow. Guys, 5-0 and 1 si Sanford ha. Tingnan natin nasan ba yung Luigi. The Sansan duo is at the bottom side. Sa right side ng mapa, the east side ng mapa. Parang ano dito wala pang... The East Bush. The East Bush. Iba yung tawag mo dyan dati. Ang bush from Marikina. The bush from Marikina. Ito, yung bush. Anong tawag natin dito sa bush na pinupunta pa kanina? Ayan na! Nakita! Ay! Bulaga na naman para nakita na natin ito kanina. Alaka! Nawala sa mapa. Halabira pa dito sa pagtawag ng dragon. Si Benny Beauty mapipigilan yata nila. Pero makakapag-like and bounce. Heavy spin nagamit na rin. Yung Purify. Kaya walang crowd control dito para sa ng Falcons AP Bren. Flap PC. Ang target nila. Pero sa Marco! Pero pagbawi nila natin para sa kanila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Dito para sa Team Liquid Echo. Pero papalag ang Falcons AP Bren. Hindi basta-basta nagpatinag ang Falcons AP Bren even though 2 namatay sa kanilang kupunan. Nakakatakot yun. Sansan combination with the teleportation but Super Marco with a save. Bawal sa mga eskinita na lugar if ever dito na mag-set up ang Team Liquid Echo. Ayan na, tumutusok na ha. Si Super Marco ha, oo.
Tumututpick na yan. Tumututpick na. Tanggal na ang mga tinga. At isa sa mga kailangan nilang hanapin dito is kung saan ba manggagaling yung mga players ng Team Liquid. Ayan na naman. Parang paulit-ulit. Oh. Okay, ay, diversion kasi yun eh. Pwedeng fake teleport kasi. Oo, baka akala nila nag-play. Ginamit ni Astral Echo kay Kyle BC, merong heavy spin. Oh, yan na! Hinahanap kung sino pwede maipit. Nilapitan dito ni Sanford, si Super Marco, pero delikado yata na ituloy. Hindi marereset. Pero talaga napupulaga dahil mawawala dito si Sanford. At itutuloy pa nga dito ng mga players natin. Open makakalahati ang buhay habang si JP mamamatay. Very cutie para mamabaliktad dito ng Falcon Safety Friend. Ang sakit, in or out. Pero godlike na si Sanford dito at itutuloy pa nga. Pero pa-TV bago tapusin at T5 dito sa maitaas. Sanford! Napakaliksi! Napakaliksi ng bata mo! Pero malapit pa rin yung pinakita dito ni Few. Asintado. Malalaser. Tumama talaga yung kanyang mga important spells na matupad nila si Carl pati si JP because of what Few was able to achieve in this game. Maganda yung pinakita ka lang ng Sansan duo, particularly si Sanford. Making it difficult para sa Falcon CP pa na pumwesto. Yun nga lang, ang nabigyan sa Team Liquid was Carl. So ibig sabihin, hindi pa rin sila nakapag-lord. Oh, na-delay. Na-delay at kukuha lang muna si Carl ngayon. This time ng purple buff. Few saving that specific team fight para sa side ng Falcons AP Bren. Napakadaming game changer moments ni Mr. Angelo Kyle Arcangel with the 1-1-1 scoreline. Lalayo lang muna siya dito. For sure, malalaman ng Team Liquid Echo na si Moscow, Super Marco ay nasa baba. Ayan na yung tulak. Pinamaan ang vlog back dito si Kyle DC. Habang nandun naman ang Spear of Destruction. Tapos itutuloy ng Team Liquid Echo Lord. Napakagandang zone out dito sa mga players ng Falcon Safety Ben. Kaya naman sila ang makakasecure yan. What a play na magmumula sa Team Liquid Echo na dodge nila yung spear. Exactly. Yun yung win condition para sa Team Liquid or yung go condition para sa kanila. Parang yun yung pinaka-green light. Alam nila na lamang sila ng level sa kanilang jungler. Tapos kapag hindi tumatama yung ulti ni Marco, it means it will be a 4v5 situation na looking-looking yung Falcon Safety Pre. Yung malayong javelin throw 2 times to 3 times kasi natin nakita na nangyari yun. At sabi ng Team Liquid Echo, wag nga muna kayo magpatama dyan sa spear na yan para di magulo yung Lord natin. And with this, nagmamarch na ang Lord sa mid lane. Napakalaki ng kaalamangan din dito ng Team Liquid Echo at mapipilitan na mag-dash away dito si Kyle BC. Pero talon, Super Marco maaarayan nga doon. Ginamit na yung Dragon para lang madepensahan pero hindi sapat dahil bibigay yung Torre dito sa may bandang gitna. Naka-ready ang Team Liquid Echo. Meron pa ang minion wave sa may bottom lane. Ang lala ng tapang dito ng Team Liquid Echo. Alam na alam nila yung gagawin. Beautiful MLBB. After the mid lane tower, disiplina kaagad sa baba at maghihintay ng siguro ng 2 minutes unless mag-clash. Sakto din yung napoke nila doon si Super Marco. But this time, may win of nature na si Marco. Astral Echo, ginamit na rin dito ng Watch Fury, pero merong counter ba? Ito na si Super Marco, merong mga sibat para sa kanya. Kahit hindi makukuha nila. At aalis, ito na yung disiplina sinasabi natin. Okay na raw dahil may nakuha na si Friend. Pero sakto kay Sanji. Kanina pa to kasi nagta-diversion play. Bullseye! Pinunsay ni Super Marco. Huli ka pero di ka kulong. Crucial pick-off. At doon sumigaw ang Hive. Napakalupit na depensa mula doon sa Falcon Safety Brain. Maganda yung talon doon mula kay JP. Nakahuli siya ng 4 or 3. With the ultimate, madami na sa Falcon Safety Brain. Pero ang clutch ni Master Owen, nakahuli na 5 yung napatalo niya doon. Dinabugan. Dinabugan niya. Dinabugan ni Master Owen. And with that great defense para sa side ng Falcon AP friend. Okay, Curse of Blood. Curse of Blood, yung ano yung madidikitan. Tapos biglang dumating, dito. Napakaganda magpigil naman doon sa may heavy spin. Wala daw lalapit sa aking mga kakampi. Itutuloy pa nga dito, Desperado. Pero Sanji, sama ako sa team fight. Sino pwedeng higupin? Habang yung flicker ginamit na rin ni Ogwen. Pero yung nga lang Desperado again. Medic Beauty at sakit na talaga dito ng damage niya. At itutuloy pa nga dito ng Team Liquid Echo. Nako, crucial yun kasi 30 seconds na lang ang Lord. Mabubuhay si Owen. Mas makakapag-setup dito na mabilis ang Team Liquid Echo with a 6,000k. Sorry, 6k gold lead. Ang laki ng 6,000k. Oo, pangkabuhayan showcase yun. Anyways. Ang maganda dito nga lang para sa Falcon Safety Brain, alam nila na walang matter spells yung majority ng mga members ng Liquid. So, ang pwede gawin ng Team Liquid, delay mo na yung Lord. Maybe one reason para umabot yung 2 purify na meron sila. At pagdating ng moment na yun, alam nila na meron silang mga 30 seconds na leeway dun sa flicker naman ni Oakwood. Pero great decision making then coming out from JP, initiating that team fight. Tumama sa 3 yung Curse of Blood. At dahil doon, kasalanan na naman niya. Nakita ba yung mga damage agad? Parang bibigyan na talaga. Pero mukhang kakalawa, nagamit na rin yung Cyclone Eye. Astral Echo ay naibitaw na rin dito ni Few.
I-reset muna yung Lord. Pwede Kanina pa daw kasi eh. purify na sila tapos walang flicker yung Minotaur. So gets nila. Gets nila. Gets nila. Nagbibilang ng cooldown. Sana all. Ito, nagbibilang din sila. Kung ito na ba talaga ang tamang timpla Ayan. para ituloy. Pero paggamit doon ng Curse of Blood, si Owen makakalahati yung buhay habang si Benny Cutie, Kyle Dizzy. Ginamit na rin yung Heavy Spin. Nandito na yung Dragon! Kyle Dizzy naman ngayon ang makakakuha ng Lord. Pero mega kill na si Benny Cutie. Meron pa pag-slow para sa kanila. Matatawagan mo nga dito na pag-stun si Sanford. Double kill na para kay Benny Cutie. Nararamdaman mo na ba? Kasi nararamdaman na natin talaga ang sakit dito na Team Liquid Echo! Nakapatay si Pew pero enough ba to para madepensahan niya yung apat na buhay sa Team Liquid Echo? Magsuspon yung minions. Oh! Signal number Lord. 4 na si Benny Cutie. May Lord at may minions. Kaya, defable ata. Nepa Paul kasi may Lord. This is the last hit na meron si Kyle pero hindi. Si Bill- Masyadong nanaig ang bagyo. Si View lang talaga yun nandito. Meron pa 2 minion na bitbit ang Team Liquid Echo. Kaya naman dito para sa ating Grand Finals. Unang makakadalawa